Namimiss kita. Ngayon lang tayo matutulog di magkasama. Pakabait ka dyan ha. Pakabait ka. Dad, ingat ka pag-drive. Text me when you're back, ha? Okay. Love you, pa. I love you. Din siya matutulog ngayon, guys. Good sleep, health, Langley. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Ayan, so bago tayo mag-start guys, gusto ko lang magpasalamat doon sa mga na-meet ko kanina, no? Doon sa mga kapwa ko, mga vlogger dito sa Canada at saka yung mga bagong na-meet ko na mga friends, no? Thank you sa lahat ng mga nakilala ko, no, na pinapanood ko lang sa YouTube, no, yung mga nakikita ko lang sa screen, si Ina, si John, si Joyce, si Paulo, yung wife ni Paulo, tapos si Isay at saka yung family niya, no, at saka may mga na-meet pa ako ng mga bago na sorry guys, no, hindi ko na matandaan yung mga pangalan nyo, sorry, talagang yan ang weakness ko, madali ako makalimot sa mga pangalan, pero anyways, kilala nyo naman kung sino kayo, yung mga na-meet ko kanina, no, and nakakatuwa lang guys na merong Filipino community na ganun, no? Nakilala lang natin sila kasi they are also into vlogging, ganyan-ganyan, di ba? And nakakatuwa na nakita mo sila personal, no? Nakakwentuhan mo sila personal, yun yung nakakatuwa. At sa sobrang tuwa ko guys, no? Sa sobrang tuwa ko, sa sobrang pakikipagdaldalan ko lang doon, hindi po ako nakapag-vlog, no? Kahit nga picture, hindi eh. Pero may mga picture kami guys na group. Share ko na lang sa inyo. At saka for sure, it's either si Ina o siguro si John. Baka mag-vlog sila about yung picnic namin kanina. So, panoorin nyo na lang doon, no? Anyway, so yun nga. Salamat guys. And nice to meet you. Lahat kayo, no? Nakita nyo kanina guys, hinatid ko si Mrs. doon sa sa sleep clinic, no? Sleep clinic ang tawag doon, guys. Meaning, patutulugin ka doon ng isang buong gabi and siguro merong mga ilalagay sa yung mga something, no? To monitor your sleep, no? Pero paano kami napunta doon? Or bakit gusto nung aming doktor na ipa-check yung aking misis? Ganito kasi yan, guys, no? May routinary check-up kami as a family, no? So, pumupunta kami sa aming family doctor, especially kapag mauubos na po yung aming maintenance na gamot, no? Meron kasing mga maintenance si Mrs. pati po ako, no? Sad to say, but it is what it is. Anyway, so, bago ka makapag-refill, kailangan mo ulit magpa-konsulta sa family doctor mo para kung sakaling may mga changes sa dosage, ganyan, okay? So, pumunta kami doon, routinary check-up lang and everything. So after nun, tinanong siya nung doktor namin, meron ka pa bang ibang ipapakonsult, ganyan, no? Nung week na yon guys, natatandaan ko, no? Hindi maganda yung tulog ni Mrs. for some reason, no? Pero alam ko na yung reason kung bakit no? And nakakatawa yon, no? So kwento ko sa inyo kung bakit restless si Mrs. at hindi siya talaga makatulog, no? Nakakatawa lang talaga yung reason. And also, yung week na yun guys, ewan ko kung natatandaan nyo, meron kaming post doon na nagbike kami, no? Kasama yung aming panganay. Medyo malayo-layo kasi yun eh. So, siguro medyo napagod din siya, di ba? Sabi nung doktor, meron siya mga tinanong sa paghihilik, yung sa mga ganyan, di ba? Gusto lang i-rule out nung aming family doctor na wala siyang sleep apnea, no? Ewan ko kung tama yung pagkakasabi ko, no? Anyway, so yun lang yung gustong i-confirm nung aming doktor. Pero, mataas yung percentage niya na naniniwala siyang hindi siya sleep apnea. Pero, gusto niya talagang ipa-check. Right? So anyways, kaya kami pinapunta doon sa sleep clinic. Right? So, kaya siya nandun. So, kailangan niya matulog doon at kailangan i-monitor yung kanyang tulog. Bukas, susunduin ko siya ng 6:30 ng umaga. Ayan. Right? So, pero sa totoo guys, no, kung bakit restless si Mrs. sa kanyang
pagtulog, kung bakit pagkagising niya, parang feeling niya pagod siya. Ang reason kasi nun guys, nilalandi ko siya sa gabi. Nice. Hindi. Joke lang po, no? Hindi po. Ang reason kasi nun guys, pag ako kasi guys, no, pag yung sobrang napagod din ako, lalo na pag yung pumapasok ako ng office, no? At nagko-commute ako. Kasi ang aking commute guys, mga 1 and 45 minutes, parang ganun. 1 hour and 45 minutes. So, medyo napapagod talaga ako. So, may mga araw na ganun na dahil nga pagod ako guys, at pag pagod ako, sobra akong maghilik, no? Sobra akong maghilik. At sobra rin akong mag-grind ng aking teeth. Kaya si Mrs. nagigising. Nagigising si Mrs., no? Kaya siya hindi makatulog ng maayos. Yun lang talaga yon guys, no? Yun lang talaga yung reason kung bakit siya hindi maayos yung kanyang tulog, no? Pero yun nga, gusto pa rin nung aming family doctor. Shoutout pala doon sa aming family doctor na napakabait, no? Filipino rin yun guys, no? Si Dr. Gamer or Dr. Gamer ang tawag namin, no? So yan, napakagaling na doktor dito sa British Columbia. Okay? So, kaya gusto niya ma-rule out, and libre naman 'di ba? So, ang sabi ko nga sa misis ko, para ka lang mag-hotel, 'di ba? And yun nga. At least kampante tayo na wala kang something na sakit, 'di ba? Kung bakit ka restless ganyan. So, kaya pumayag na rin kami na, sige, isang gabi lang naman na doon ka matutulog. So, yun lang yung reason talaga kung bakit hindi makatulog si Missy sa gabi, no? Yun yung tingin ko doon, right? So, bukas ng umaga, no? Susunduin natin siya. The next morning. Good morning, guys. 5:40 ng umaga. So, titimpla lang ako ng kape, tapos aalis na. So, magpapagas muna ako bago ko sunduin si Mrs. Kasi kailangan mga 6:30 nandun na ako ulit para sunduin naman siya. Tara, timpla muna tayong kape. Okay, so gawain tayo ng kape guys. Alis na tayo. Susundo na tayo guys. Pero bago nga tayo pumunta doon, magpapagas lang muna tayo sandali. Medyo madilim-dilim pa, no? Mag-aalas 6 pa lang kasi ng umaga guys. Aga pa. Ganda ng sunrise yun. Yun yung SkyTrain extension yata yan. Nag-message na si Mrs. guys. Gising na daw siya. Ayun. So, hinihintay na niya ako. So, pupunta na tayo dun sa sleep clinic. Nakapagpagas na tayo. Pero hindi muna ako nagpa-full tank kasi ang mahal eh. Ang mahal ng gas. So mamaya na lang siguro ako magpapa-full tank. Kasi alam nyo guys dito, no, napapansin ko lang naman, hindi na, ewan ko, no,
Comment nga kayo guys yung mga nandito sa Canada, no? Parang nagpapalit yung presyo at mas mura siya pagpatak ng 7 ng gabi. Ayan. Pero pag ganitong umaga, ang mahal ng gasolina. No? So 1.68 yung gas today. Medyo mahal. So mamaya ako magpapa-full tank siguro pag bumaba. Kasi kahapon 1.58 eh. So parang 10 cents ang difference, di ba? Sayang din yun. Yung mga matatagal na dito sa BC, no, siguro alam nyo na to, no. Kung meron kayong BCAA na card, no, magagamit nyo yun guys sa Shell. Sa Shell lang, no. Minus 3 cents per liter guys. So malaki-laking tipid din yun. Ang sarap ng kape. Grabe oh. Yun naman yan guys. Beautiful British Columbia talaga oh. Grabe yung bundok doon guys, no. Ewan ko kung kita, no, hindi sa may bandang dulo. Sobrang laki niyan guys. Sabi nila US daw yan eh. US part. Ang tawag daw is Mount Baker daw. Ganda oh. Mas dito sa harap, may fog. Foggy. Diretso tayo dun sa mga fog. Dun oh. Yung ano white na yan. Yung mga white na yan guys, fog yan oh. Tingnan nyo naman yung mga bundok namin dito. Mga silhouette ng mga bundok oh. Grabe. Napakaganda talaga dito sa British Columbia guys. Foggy oh. Foggy morning. Alam mo may usok eh no. Yun na. Hihintay na yung asawa ko. You know. Ika na. Good morning. Good morning. Namiss kita. Miss ko rin kayo eh. Musta naman tulog mo ha? Ayos lang. Hey. Oh, nandito Masarap na ulit. Ayos lang. Okay, uwi na kami guys.